nasa mature stage in your life. You're 30 years old. Yeah, I'm I think 30. pag 30 ka na, medyo mas stable na Yeah. yung mindset mo na ito ang gusto ko sa babae, ito yung hindi ko gusto Yeah. sa babae. Unlike Definitely. whereas when you're in your teenage years, 20s, di ba, parang Pag pogi lang, pwede na yan. maganda, ito na yan. Ngayon, medyo pag 30 ka na, medyo, tas nagkaroon ka na rin ng mga relationship na ano mo na nananavigate mo na ito ang mga qualities na gusto ko. Isa-isahin natin. Go! Siyempre, physically, maganda. Siguro, chinita na, hindi masyadong chinita. Ayo. Yung Pinahirapan mo naman sila. yung mukhang Anong chinitang hindi chinita? Very specific eh. Medyo hilaw. May pagkamistisang chinita, gano'n. Ganun yung type ko. Maputi. Maputi. Mahilig siya sa maputi. Chinitang, hindi may pagka-chinitang mistisa. Yeah. Kayo na bahala mag-isip kung ano yon. Okay, ano pa yung isa? When you look at a girl, anong una mong napapansin? Eyes? Eyes. May ganun eh, no? Ikaw ba? Ako gusto ko yung profile ito. Kasi gusto ko yung parang matangos ang ilong. Kaya mo si Paul. Parang hindi nag-bend yun dito. Parang after ng noo, ilong agad. Nagagapuan ako sa profile na gano'n ng lalaki. Hindi ito pag matangos dito. Oo, kasi parang frustration mo yun. Sabi ko, sana maganda ilong ko. So, pag sa lalaki, pag makita mo, Yun napansin mo. yun ang una ko napapansin yung right. profile, lalo pag sumiview, Yun, parang ang lakas ng dating sa akin pag may gano'n. Yung parang, yun lang naman sa physical. Pero dito tayo sa personality. Ano yung attractive sa'yo pagdating sa personality ng isang babae? Someone who's really nice, genuinely nice. Yung may empathy. Na ang hirap Mahirap. i-determine ngayon kung ano ba yung nice and genuinely nice. Yeah, exactly. Diba? Someone who's in touch with life. Obo, ano naman yung in touch with life? I-explain mo naman sa amin. Parang yung mga girls, David, ano ba yung in touch with life? Touch na ba namin lahat? Ano bang in touch with life? Okay, let's say sabihin natin yung hindi masyado nag-cellphone. Yung parang present. Hindi got me. Hindi masyado nag-social media. Kasi when you're like that, parang mas in touch ka in life. You're more assertive, you are more relaxed. Medyo wala kang pakialam sa inisip ng mga ibang tao. So parang simplified term ko lang siguro siya. Someone who's like that. And mamahalin ako, syempre. Caring. And understands my job. Of course. Yung pinaka-importante. Understanding. Understanding. And emotionally stable. Naku, patay tayo dyan. Emotionally stable ba tayo mga babae? Parang hindi naman tayo masyadong ganun kasi may mga bisita tayo every month. May hormonal imbalance sa mga babae, so hindi natin masasabi kung emotionally stable ba tayo. Well, syempre, understanding Pero naman gets ko yung ako sinasabi sa mo, ganun, lahat naman ng lalaki gusto nila sa babae is emotionally stable. Ayaw nila nung parang ganito, tapos mamaya parang, Magulo. di ba, parang masaya ka lang kanina, ba't ngayon ang taray mo na? Yeah. Di ba? Pero, yan ang maganda sa babae. Unpredictable sila. Kaya Diba? na-challenge yung mga lalaki. Kaya ganon. na-challenge ang mga... The very thing na ayaw ng lalaki sa isang babae is the very thing that makes a woman exciting. Right. Okay. Diba? Kasi Kapag hindi mo naman gusto ng challenge, boring. medyo madali, easy. Oo, Ganun. diba? When do you see yourself settling down? As soon as I find the right one, and kapag okay na ako sa career ko, kapag nasabi ko sa sarili ko na, okay na ako. Yung roles ko kasi, leading man eh. Diba? So obviously kapag, if you settle down this early, you wouldn't get like a leading man role. I mean, do you agree? Oo, with kasi parang maano ka na as married, Yeah. typecast. Oo. Siguro ganun. So gusto mo munang ma-maximize. Maximize everything I can get from showbiz. Pero feeling ko, when it comes to being financially stable, parang nandun ka na. Kasi isa sa mga trait ng mga Filipino-Chinese is masinop sa pera. Yeah. And business-minded. Mm-mm. Doon lumabas yung pagka-Chinese mo. Yeah. Kasi ang dami mong business. Sakto lang. Enumerate natin ang mga business mo. Ano mga business mo? So, I have Sobra Cafe in Molito, Alabang, and Opus Mall in Quezon City. So, punta kayo doon. Promote eh, no? So may cafe ka? Ano pa yung isa mong business? And then I have Kuya Korea. It's a fast food. Korean fast food. Casual fast food. We have an SM Clark, SM Manila, and Araneta Center, Cubao.
Ano pa yung sa mong business? And then, I have like mga sidelines na construction, May construction ka din. Opo, mga talaga. government projects, ganyan. Okay. And then I also have Good Drip. It's a beauty coffee. Opo, talaga. Yun lang so far. So, yan ang mga businesses. Paano ka naka-venture into putting up businesses habang busy sa career? Paano mo nagawa yun? Early stages of my career and early stages ng negosyo ko, kaya sabay eh. In between takes, I would make calls, I would think kapag nasa tent, ganyan. During pulang araw, I would say na medyo napabayaan ko yung mga Yung negosyo mga ko. business. Oo. Yeah, so right now I'm really trying my best to be able to balance both. Really, which is challenging talaga. Alam mo, may nabasa pala akong article sa'yo na shinare mo, you earn 50 million a year from all your businesses. Oo nga eh. I had an interview, parang ambush interview siya, na TikTok creator siya. Nag-interview sila ng mga successful entrepreneurs na parang, hey, what's your biggest earning in a year? So, sinagot ko lang siya in a way na parang hindi big deal, actually. Hindi, Talagang oo. sila lahat, 50 million, paano ba yan, David? Hindi, ano Paano lang ba yun? namin kikitain Joke yan? lang yun. Hindi, pero ang galing kasi masinop ka sa pera. Sino nag-handle ng finances mo? Ako lang din. Hindi lang talaga ako magastos. Yun lang din talaga. Like, I have to think twice, thrice, so many times para bumili ako ng isang mahal na gamit. So yun pala ang reason para mabot tayo ng 50M a year. Huwag tayong magastos. Simple lang ang sagot. Tsaka sipagan, syempre. Magsipag at huwag magbibili ng kung ano-ano. Huwag bibili ng mga... kung ano-ano. Pero sa April 19, what is showing? Samahan ng Makasalanan. It's a movie under GMA Pictures. Yeah, so